Good morning mga kulets! Kamusta na kayo? Isang maaraw na umaga na naman ngayon. Weirdo yan kanina, ganyan ang sikat na araw. Tapos biglang buhos yung ulan. O, diba? So, anong gawin natin ngayong araw na ito? Tayo ay lilinis ng interior nitong si si Dylan kasi malikabok. Parang siguro mga once or twice a week ko to nililinis sa loob. Kasi para bang bothered ka. Pag umupo ka, tapos makikita mo may ali-alikabok sa loob. Tapos madumi itong labas. Kaka-vacuum ko lang nito last week, iba-vacuum ko na naman to ngayon. Yung ko ba? Wala namang ganang nasakay, pero malikabok itong lapag. Uy! Kakaiba, uy! Ba yan? So, dapat talaga malinis ang ating mga sasakyan kahit na, alam mo yun, medyo tinatamad ka or pagod ka. Kasi, ewan ko, para sa akin masarap magbiyahe or magmaneho pag malinis ang loob ng iyong sasakyan. Ang labas, for sure malinis yan kasi si Papa, pagkadating pa lang nito, lilinisin na niya yan agad, lalo na pag umulan. Naku, ayaw niya nung nakikita niyang may bitak-bitak na tubig doon sa labas ng sasakyan. Gusto niya yan talaga malinis, pupunasan niya yan talaga. Mga kulits, kasi ganyan talaga si Papa kahit sa sasakyan niya. Malinis talaga yan. Panigurado yan. Kaya yung sasakyan niya, kahit na 2009 pa yun, mukha pa rin bago. Kasi talagang alagang-alaga yan ni Papa. So, since tayo ay babae, nakakaya naman, di ba? Yung kay Papa, ang linis-linis tapos yung atin. Dugyot sa loob. Kakaya naman. Dapat pag babae talaga, given na yun, dapat malinis ka sa gamit. Di ba? O, so, kailangan punasan natin ito kasi yung labas, lagi na yung malinis. Nakaano pang gulong yan. Tire black pang gulong yan. Di ba? So, tayo, punas-punas tayo dito. Itong basahan yung gamit ko. Yan. Si Papa, pag nililinis itong sasakyan, kahit yung sasakyan niya, ano lang talaga yan, tubig. Hindi niya ginagamitan ng sabon. Which is advisable, kaya hindi namin pinapa-car wash to kung magtataka kayo. Baka sabihin niyo, nagpapakahirap kayo Mura lang naman ang car wash. Oo nga mga kulets, mura lang ang ating pa-car wash dito. Kasi yung kay Papa, ano lang ang car wash niya dun 130, 120 SUV doon sa may taas. Oh, lalo na ito, kotse lang, so mas mura to. Pero, ang kasi dyan, ang sabi ni Papa, tsaka kahit sabi din ng sa kasa, ang sasakyan, madaling maano ang pintura pag lagi mo sinasabon. Tapos, syempre, ang gamit doon yung water pressure, diba? Maaano din yung mo doon, lalo na yung gulong mo. Yun. So, yun ang sabi ni Papa. Wag niyong ipa-car wash. Kukuskusin nyo lang yan ng tubig. Basahan na ganito, tas tubig, tas pupunasan nyo. Yun lang. Kaya, ang pintura ng sasakyan nyo, mamaintain na makintab at hindi nagdi-discoloration. Yun. Yun ang sikreto niya. Kaya, tayo, pagtsatsagaan natin to talagang punasan. Kasi yung iba, kahit hindi pinapakarwa, sinasabon, hindi. Huwag yung dapat sapunin. Yun pala yun. Hindi sa pagtitipid or pagiging hindi. Yun ang sikreto doon. Kasi, kahit tayo, pwede naman natin ito sabunin. Meron namang sabon dito Pwede natin itong hindi to. Wala naman nagbabawal sa atin, di ba? Pero, yun ang sikreto sa pag-maintain ng magandang labas ng inyong sasakyan. So, pero yung iba kasi, hindi natin talaga mapipigilan yun. Gusto nila ipa-car wash, okay. Okay lang yun. Kanya-kanyang paniniwala. So kami, ganito yung sa amin, kasi experience na to, talagang maintain ang ating yan. So syempre, pag pinunasan natin itong screen ng ng basa, dapat meron tayong pangunas dyan na
pang tuyo para hindi ito, yan, para hindi marka yung tubig. Kasi yung tubig dito sa atin, or dito sa amin, masyadong maklorin. Kaya, pag naano dyan, magmarka yan, mag-stain. So, pagkapunas ng basa, punasan ng tuyot. Ito lang naman, kasi ito naman hindi na magmamarka yan, mag-aano lang talaga yan agad. So, dito, yan. Kasi yung may-ari nito, bata pa. Hindi mo maasahan maglinis yan ng ano. Ewan ko, basta para sa akin, mas gusto ko sumakay ng malinis ang sasakyan. Kasi siyempre nakakahiya, di ba, pag merong kang pasasakayin, tapos makikita nila yung sasakyan mo, bago pero parang ang dumi na. Di ba? Parang nakakaano naman, di ba? So, ating lilinisin yan. Diba? Yan ang ating ano ngayon, agenda ngayon mga kulets. Since wala naman tayong ganong ginagawa, hindi naman tayo busy. So dito. Tapos mamaya, pupunta tayo ng vulcanizing kasi ipapaano namin itong gulong sa harap, malambot daw, sabi ni Papa. Siguro yung ano niya, yung pito sa pito. Kasi tinignan na yan ng Toyota nung nagpa-service kami. Wala naman dyan mga pako or something. Hindi naman din inflated yung ating gulong. So, kailangan lang natin pa-check yung pito. Kasi, yun ang sabi ni Papa. So, syempre, makikinig tayo sa expert at professional. Diba? So, yan. So, pagpatuloy ko lang muna to mga kulets. Tapos, babalikan ko kayo later. So, see you later mga kulets. La 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 la. So, hello mga kulets. Ayun na. Basang-basa tayo ng pawis kay grabe man init. Excuse me. Nalinis na natin yung loob. So, ano ba nga ano ko sa inyo? Paano nyo ba malalaman kung anong dapat tire pressure ng gulong nyo sa harap at sa likod? So, bukod sa manual, syempre nakalagay yan sa ating vehicle manual. Nandito yan. Ewan ko kung makikita nyo. Dito yan nakasulat, ha? Wait. So, yan. Dito yan nakasulat, tire loading information. Tire size. Ayan. So, 220 kPa yung front. Tapos, 210 kPa yung rear. So, kailangan niyan i-convert from kPa to PSI. So, nung kinonvert namin yan, yung 220 ay 32 PSI at yung 210 ay 30 PSI. So, yan yung ating tire pressure sa harap. Depende yan sa size ng gulong, di ba? So, sa manual, nakalagay doon, depende sa size. Kasi yung manual, general yun . So, lahat ng Toyota vehicles na gulong nakalagay doon. Lahat ng sizes. So, paano mo malalaman size ng gulong mo?
Pero bago yon, itong tire pressure, nandito yan sa may driver side door. Yan, nandyan yan. So, paano nyo ba malalaman yung size ng gulong nyo? Nandito yan nakalagay. Sa mismong gulong nyo. Dito yan nakalagay. Teka, hanapin ko muna kasi nalimutan ko na kung saan. Umikot yung gulong. Wait lang. So, dito nyo makikita. Yan. Yung nakalagay na R15 sa gulong nyo. So, meaning, ano yon, size 15 inches ang inyong gulong. Yan. Yung details ng mga gulong na dapat yung malaman, nakalagay lang din doon. Tapos, so dapat alam niyo yun. So, kahit babae tayo, dapat meron tayong konting alam sa mga sasakyan. Kasi mahirap pag wala tapos nagda-drive ka, di ba? So, dapat kahit babae ka, maalam ka. Diba? Iba na generation ngayon. Kaya na ng babae lahat, hindi lang puro lalaki. So, R15 kasi 15 inches. Yun. Pag tinignan nyo sa manual, makikita nyo din doon yung tire pressure na akma sa gulong nyo. So, baka tatanungin nyo ako mga kulets, bakit tinatakpan ko yun ng rubber mat? Kasi meron kaming alagang aso. At, ang aso namin, or majority naman ng aso, mahilig umihi sa gulong. So, nung kay Papa, nung nandyan sa loob, iniihian niya yung gulong namin. Kinalawang yung loob ng gulong. So, para to protect yan. Sakto yan. Kasi doon sa isa namin sasakyan, since mataas siya, hindi kaya yung rubber mat. Kaya, tsaka hindi namin paalam yun. Kaya ngayon, safety measure, ating koberan. O, diba? So, yun na muna mga kulets. Kung nandito kayo, mapapakinggan niyo yung tugtog ng radyo. Pampasko na. Joy to the world. September pa lang? September 12, 11 pa lang. Uy, diba? Ang aga ng tugtog ng Pasko. At anniversary ng 9/11. Diba? Ilang years na ba? 5 ba? So, see you later mga kulets. Ito na tayo sa vulcanizing. Yan. Ginagawa na. Ewan ko anong ginagawa niya, hindi ko alam. Pero andun si Papa. Yan. Madaling lumambot yun doon sa may passenger side. Sa right. Sa unahan. So front right hand side tire. Wala, inaangat niya ako. Ano kaya ano kayang doon? Kasi titingnan, wala naman kasi siyang pako. Tinignan na ng Toyota yon. Madali lang talaga siyang mabawasan ng hangin kaysa sa ibang gulong. So kung 32 dyan sa harap, yung iba 30, sa kanya 28 na, ganon. So maganda ng tingnan, lalo na laging malayo ang ating biyahe. So let's see. Titingnan yan. Ang sabi kasi i-spray yan ng tubig o kaya lalagyan mo ng sabon. Tapos pag may nagbubbles, ibig sabihin merong sa hangin. Or yung pito niya, meaning may something. Yung pito niya. Bago-bago lang yan gulong. Ano lang ba to? April 1.
June, July, August, September. Wala pa 6 months, uy. Nakikita niyo ba? Hindi ako makababa kasi ano. Hindi ako pinapababa ni Papa. Ay, mala ako pinag-drive ni Papa. O, nandun siya. Diba? Kalimitan talaga passenger princess kami pag andyan si Papa eh. So, today, passenger king siya. Yan. Titingnan nila yan kung may butas. Wala naman eh. Tinignan na ano yan ng ano eh. Toyota eh. Wala eh. Malalaman natin pag upo. Pagbalik ni Papa. Yan. So, andun pa. Ang tire naman kasi eh, hindi kasama sa insurance yan. Though, kasama pa siya sa warranty kasi wala pa siyang 1 year. So, ang sabi rin naman ng Toyota eh, sa vulcanizing yon. Kasi chinek naman na nila, wala rin naman daw tama, walang ano ng pako, walang butas or something. So, vulcanizing lang daw talaga. So, since yung service center ng Toyota, wala silang vulcanizing mga ano doon, yung mga ganyang machine. So, kaya sabi nila, punta na lang po kayo sa any vulcanizing na malapit. So, dito tayo malapit. Ayun, may nakuha. Ano kaya yun? May binigay kay Pape. Pako? Ano ba yan? Pito? Papalitan siguro ng pito. Or something. Malaman natin pagbaba. Dapat pala marunong kami magpalit ng gulong, no? Hindi ko pa na-try eh, pero gusto kong i-try. Kasi, alam mo yun, dapat talaga maalam tayo, lalo na tayo lang yung nabiyahe. Kailangan wala tayong lalaki. Sa bahay talaga walang lalaki, si Papa lang kasi puro kami babae. So, dapat brusko tayo, kailangan marunong tayo. Ito, marunong tinuruan ako ni Papa tumingin sa ano, brake fluid at saka yung sa ano, yung sa battery, tsaka sa gulong, paano magpalit. Hindi ko pa natatry. So, dapat matutunan natin yan. So, okay na. Binalik na yung gulong. Bugs. Hello mga kulit! So nakabalik na kami ni Papa. Yan ay aming alaga. So actually, ang dahilan pala kaya laging mabilis bumaba yung pressure nung sa right hand side na front tire. Di ba, pinakita ko sa inyo kayo na may nakuha silang tornilyo sa loob. Yun ang may sala. Yun ang culprit, ang tornilyo. Yun. Yun pala. So, ang ginawa nila, tinapalan nila. Tapos, obserbahan kung madali pa rin siyang mabawasan ng hangin kaysa sa ibang gulong. So, ano daw yun eh. Although normal lang yun kasi siyempre di mo natin malalaman kung ano yung nasa kalsada, diba? Buti na lang, hindi talaga siya nabutas. So, kasi tiningnan nila yung pito, wala naman daw eh. Sabi ni Papa, tingnan nyo, kaya pala tinanggal yung goma sa rim. So, yun ang nakita nila. So, anyway, so, yun na yun guys. See you na lang bukas, mga kulets. Ayan. Ingat kayo palagi. Salamat sa laging panonood at suporta sa mga subscribers natin. Hello, ingat po palagi. Love, love.